Hello! Hello, hello, hello! Good afternoon, everyone! Kape-kape muna. Yan, guys. Okay. Kumusta? Manang Leads here. I am making a video again about LDR. Ayan. Kasi may nakita akong comment kanina sa isa sa mga videos ko about LDR. And ang tanong doon is, ano daw ba yung ginawa ko noong first meeting namin ni Shats. Ayan, guys. So, ano daw, in short, parang ang pagkakaintindi ko doon is, ano ba yung mga ano bang dapat gawin kung first meeting, ganon. Halimbawa, nag-visit dito sa Pilipinas yung fiancé nyo, ganun. So, ang sasabihin ko, guys, is yung personal experience ko. Ano nga bang ginawa ko noong first meeting namin? Ayan. So, alam nyo kasi, guys, yung mga foreigner na yan, syempre, sanay sila sa, lalong-lalo na sa mga western part, ganon. Sa mga Europe, ganon. Syempre, alam naman siguro natin kung ano yung lifestyle doon. Ano yung mga buhay nila doon. Syempre, malayong mas class kaysa dito sa Pilipinas, di ba? So, ang ginawa ko lang naman nung first meeting namin ni Shats, nagpaka-ano lang naman ako. Kung ano ako dito, araw-araw, yun na. Unahin natin yung pagkain. Sa pagkain, kung ano yung kinakain ko dito, yun ang pinapakita ko sa kanya. Yun ang halimbawa, pupunta kami sa isang restaurant, ganon. Yung ordinaryong pagkain lang ba, ganon. At saka, guys, nung first na punta ni Shats dito sa Pilipinas, hindi ko siya dinala sa never ko siyang dinala sa yung mamahaling restaurant. Kahit, syempre, siya ang magbabayad, pero kahit siya yung magbabayad, ang isipin natin, yung totoong buhay natin, yung normal na buhay natin, kahit nung wala pa siya, or nung wala siya dito, ganun. Halimbawa, kung anong kinakain nung sinigang, ganun, na yung mga ordinaryong luto lang, lutong bahay, ganon. Pero syempre, kapag siya naman yung tag nito, kasi mahilig siyang mag-search sa internet eh. Hay nako, alam niyo naman na ang nasa internet, di ba? Yung mga, wala naman sa internet ang turo-turo, di ba? So, alam nyo na kung na yan sa internet, alam nyo na mamahaling restaurant na yan. Kapag siya yung nag-search ng restaurant, okay, pagbibigyan ko naman. Pero kung siya yung nagtanong na saan ba magandang kumain, ipinunta ko siya talaga sa mga turo-turo, ganun. Tapos, sabi ko, turo-turo ang tawag namin sa ganitong restaurant, yung simpleng kainan, ganun. Bakit turo-turo? Sabi ko ganun. Kasi itinuturo lang namin yung mga gusto naming kainin, ganun. Ay nako, gustong-gusto rin niya. Kasi, alam nyo guys, hindi naman sa parang against tayo sa mga mamahaling restaurant, Pero ano bang pinagkaiba ng luto nila, 'di ba? Halimbawa, adobo. Masarap din naman ang adobo dito sa mga karinderya, 'di ba? So, ang point doon, guys, is yung lasa ng pagkain. Yung kung masarap ba o hindi. Ganun. At saka importante, yung turo-turo naman na pagdadalhan mo, hindi porket turo-turo, baka naman dun sa parang squatter. Hindi baka mamaya mandiri siya dun. Di ba may mga karinderya na okay din naman, na hindi naman yung as in parang nasa squatter. Kasi dito sa Baguio City, maraming ganun na kainan. Simple, pero nako, yung mga pagkain nila, lumalaban din doon sa mga high class na yung mga class na restaurant.
So, yun guys, ipakita natin yung ano, yung simpleng buhay dito sa atin, ganon. Kung saang probinsya man kayo. Kasi mas matutuwa sila pag ganon. Yung ipinapakita natin yung totoong, yung normal na buhay natin na ano, kung ano yung kinakain natin araw-araw. Alam niyo nung first na punta niya dito, pinakain ko siya ng pandesal, pinakain ko siya ng kutsinta, pinakain ko siya ng siopaw, siomay, yung mga ganyan, yun. Gustong-gusto niya yun, ang pinaka-gusto niya maalala ko is yung siopaw. As in na video niya, pinicture niya. Tapos, ilang beses kumain ng siopaw, ganon. Tapos, balut, ganon. Kasi na-search, na nakikita daw niya sa internet na ang Pilipinas daw ay yung top exotic food, yung parang considered na top exotic food is yung balut. Yun, kaya yung pagdating niya dito, naghahanap siya ng balut. So sabi ko, hindi pa naman ako palakain ng balut. Sabi ko, where did you learn that? Sabi kong ganon. Sabi niya, I saw it on internet. That egg with with the chick inside, you eat that. Sabi niya ganon. So nung tag dito, naglalakad kami sa Burnham. Biglang may sumigaw ng balot. Biglang may sumigaw ng balut, and gumanon siya. That's balut! Sabi niya gano'n. So, nung narinig niya yon, tinawag na namin yung nagtitinda ng balut. Bumili kami. Yung kinain niya talaga, Diyos ko po. Kasi yung fiancé ko naman is hindi siya maarte. Parang Highlander din siya. Hindi siya yung may pinandidirihan na kung ano-ano. Hindi. Cowboy siya. Yun ang gusto ko sa kanya. Tapos, kahit anong ano mo dyan na pagkain, kakainin yan basta nakikita niyang kinakain din ng lahat. Siyempre, lahat naman tayo, di ba? Tayo naman, kung halimbawa may pupuntan tayo, inilagay dyan yung pagkain, pero walang kumakain, ay mag-ingat ka namang mauna, di ba? Ganun, parehas din, ganun din siya. So sabi ko doon sa doon sa mga pinagkakainan namin, kasi tinitignan nilang lahat. Tapos tatanungin pa ako, ma'am, kumakain yan ng ganyan. Kaya nga natin, syempre, kung dun sa kanila, hindi yan kumakain, kaya wala nga yan doon nandito siya sa Pilipinas, nandito siya sa Baguio. Kung anong pagkain dito, kainin niya dapat, ganun. Bakit may lason ba yan? Sabi ko, ganun. Natawa sila ng tawa. Tapos yun, tuwing kakain kami sa yung mga simpleng kainan lang, tinitignan lahat yung pagkain niya, pero sabi niya, lahat ng kinain niya masarap. Kasi nalalasahan daw niya yung freshness, lalong-lalo na sa vegetables. Yun ang lagi niyang sinasabi sa akin. Kaya gustong-gusto niya dito sa Baguio. Yun. Sabi niya, the food here is great. You can actually taste the real taste of vegetables. Sabi niya ganun. Kasi ang binabanatan talaga niya pag pumupunta dito, seafoods at saka gulay. Yun. So, yun guys. Yung sa nagtanong sa akin kung ano ba dapat ang gagawin o ano daw ginawa ko nung first visit ni Shots dito. Ayun, pasyal. Ay nako, walang kapagurang pamamasyal ang mga yan. Diyos ko. So surrender ka. Ako ang sumusurrender sa kakalakad. Grabe. Ang titibay nila or matibay siya sa sa pamamasyal na naglalakad. Diyos ko. Yun ang
Yun ang mahirap kapag nakabakasyon siya dito. Ang sipag maglakad yan sa mga parks, yan. So, yun guys. Kapag bumisita dito sa Pilipinas yung mga fiancé nyo, huwag nyo nang dalhin sa mga sosyal-sosyal na yan. Diyos ko, mas matutuwa sila kung ipinapakita natin yung normal na buhay natin na kapag wala sila dito, ganun. Kasi doon sa kanila, sawa na sila sa mga sosyal-sosyal na yan. Kaya alam naman nila kung ano ang Pilipinas at kung ano din ang bansa nila. So, bakit natin ipupunta pa ang mga yan dun sa mga mamahaling, yung mga class na yan? Ipakita natin yung mga simpleng buhay natin na meron tayo dito sa Pilipinas dahil mas matutuwa ang mga yan. So, yun guys. Sige, more tips ba yun? Hindi naman sa tips, pero yung parang more sharings to come sa mga susunod kong mga videos. Kasi, parang naparami naman na tayo ng mga videos about annulment at saka Islam divorce. So, let's go to LDR part naman din. Okay? So, hanggang dito lang si Manang Lids. And sa mga hindi pa nakaka-subscribe dyan, please, pindutin na yan. Pati yung mga bell button dyan para ma-update ka or ma-notify ka sa susunod kong mga upload. Okay? So, thank you so much once again. Manang Lids here. Bye-bye.